Hello everyone! Welcome na naman po sa ating YouTube channel. Ito na naman po ang iyong Shy na Shop Vlog. So, since na nag-share tayo ng mga experience sa pag-vlog, I'm sure na makakarelate po yung mga baguhan na subscribers at baguhan na YouTuber, and of course dun sa mga small YouTubers at small content creator na katulad ko. So, ang mga i-share ko ngayon na experience, of course, yung mga strategy na ginagawa ko sa pag-vlog or mga strategy na ginagawa ko sa paggawa ng mga content. So, tulad ng sinasabi ko, since tayo ay busy at marami tayong trabaho, healthcare worker tayo at the same time, and then student pa, nag-iisip ako ngayon ng mga strategy kung paano ako gumawa ng mga content. So, of course guys, hindi mo pa rin maiwasan yung mga pag-research ng mga topic kung ano yung karapat-dapat sa ating mga content, lalo-lalo na yung informative, learning, and entertaining na content na kailangan yung mga subscribers at mga viewers mo ay may kapulutan na aral kapag sila ay pumunta sa inyong YouTube channel. So, ang naisip ko ngayon guys, i-share ko sa inyo yung mga strategy na ginagawa ko kung paano ako gumawa ng content dito sa YouTube channel ko. So guys, ang paggawa naman talaga ng content is that depende po yung talaga sa'yo. Kung ano yung mga topic na i-discuss mo or kung saan ka talaga nagpo-focus sa mga topic na pwede mong i-share sa iyong mga viewers at sa mga subscribers. So dahil ang topic ko ngayon is about sa pag-vlog and of course sharing my experience, i-share ko na rin sa iyo yung mga strategy na ginagawa ko sa paggawa ng content. So, yung unang ginawa ko talaga sa paggawa ng content guys is that nag-iisip ako ng mga ideas. Kung ano yung mga naranasan ko as a content creator. So, yun po yung talaga yung sinishare ko dito. And hindi pa ako gumagawa ng script. Ito po yung natural na pag-share ko ng aking mga ideas. Yun po yung aking mga ginagawa. Ang strategy na ginagawa ko guys is that nag-research po talaga ako ng mga ideas na pwede kong i-share sa aking mga subscribers at sa aking mga viewers. Na pwede nilang kapulutan ng aral, yun nilang may apply sa kanilang araw-araw na buhay. So, bilang isang content creator, yun po yung mga strategy ko. And then, of course guys, yung pinaka-strategy ko guys is that kailangan, kung gusto mo talagang mag-vlog, gusto mo talagang matuto or mga tagadang yung YouTube channel, maging updated ka sa lahat ng mga trending ngayon. So, yun po yung mga gagawin yung pagbablog guys sa. Kailangan meron kayong strategy sa paggawa ng content para kahit paano hindi ma-board yung iyong mga subscribers at mga viewers at pag-unsubscribe sila sa'yo. Dahil nga, kailangan talaga na kapag gumawa ka ng content, kailangan merong sense or meron silang natututunan. So, ang may tuturo ko sa inyo guys is that manood kayo ng mga viral videos, pwede nyong edit yon based doon sa mga na-highlights nyo na information or na-highlights nyo na mga ideas doon sa video na pwede nyo gawing content. So, huwag nyong kopyahin yung buong videos guys ha, kasi syempre baka mamaya ay magkaroon tayo ng problema. So, yun po yung i-share ko guys dahil kailangan ko talaga na sumunod tayo sa patakaran ni YouTube na mga YouTube policy. Yung iwasan natin yung mailabag natin yung YouTube policy dito sa YouTube. Kasi kailangan po talaga na wala kayong mga nalalabag dito sa YouTube pag kayo ay gumawa ng content. And of course, another strategy guys is that dapat alam mo ang paghimay-himay ng mga topic ng mga content mo. So, himay-himayin mo yun base dun sa mga highlights mo na information para kahit paano guys, maiwasan mo na maboard yung mga viewers at subscribers mo sa iyong video. So, kailangan direct to the point ka para mas lalo nilang maintindihan yung mga topic na pinaparating mo sa kanila. Kailangan marunong kang mag-address ng mga viewers mo, like kapag kayo ay gumawa ng content, pwede mo sila i-shoutout, pwede mong banggitin yung mga names nila or kung ano man yung mga gamit bilang pangalan at magpasalamat ka sa kanila. Yun po talaga ang unang-una mong strategy para kahit papano mas tangkilikin ka ng iyong mga viewers. And of course, kung may mga tanong sa comment section, kailangan po talaga sasagutin mo in a nice way yun. Kung baga hindi ma-open yung iyong mga subscribers at yung mga viewers sa iyong mga sagot dun sa kanilang mga katanungan. Basta marunong kayong mag-reply mga katanungan in a nice way. And of course guys, aalagaan natin ang ating mga viewers at ating mga subscribers para hindi sila umalis sa YouTube channel mo at mag-subscribe sila sa iyo. Yun po yung dapat natin iwasan. So, para manatili sila sa iyong YouTube channel, kailangan lagi mo silang i-address or lagi mo silang i-appreciate yung mga viewers mo. Yun po yung mga strategy. I-appreciate mo sila, batiin mo sila, or gumawa ka ng content as much as possible. Gumawa ka ng content para sa kanilang mga katanungan at sagutin mo to sa pamamagitan ng content para mas lalo lang maintindihan yung kanilang mga katanungan or mga suggestions. Kasi
Kaya po sila pupunta dito sa YouTube para magkaroon sila ng idea at matuto din sila sa yung mga content. Kasi, as I told you, there are three kinds of person na pupunta dito sa YouTube. Una, learning, entertaining, and informative yung kanilang pakay dito sa YouTube. So, kung content creator ka, kailangan magsipag kang mag-upload ng mga videos at i-address mo sa kanila ng maayos ang kanilang mga concern or katanungan. This is Sharna Shah once again na nagsasabi sa inyo na maraming salamat sa pagpunta sa aking YouTube channel, and kung kaya ko, I'm sure kakayanin mo rin. So don't forget to subscribe and pakihit na rin po yung notification bell guys para kayo ay updated sa aking panibagong videos na i-upload. Thank you so much! Thank you all for watching this here video. Please like and subscribe and follow. Much love from Little Yas to